Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ayan, andito na naman nga po ako, ang nag-iisang nagmamaganda ninyong collegiate Dabricans na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVG and Digit Dabricans. And maybe guys, pasensya dahil hindi po ko nakakapag-update madalas sa inyo ngayon. And alam niyo naman po siguro ang dahilan now. So, nakaka-emotional kung ididetalye ko pa sa inyo. But anyway guys, eto, simulan na po natin ang ating update para po sa araw or sa gabing ito. So, narito po ang ilan collegiate Americans sa mga nakita natin na update sa TV chain na kung saan ay meron po pala silang naging victory party. So, ayan, happy po ang mga legit Americans that they deserve naman. So maybe this is the official logo ng Itbulaga, kasi nakalagay na po dyan. Yung meron pong background logo rin ng mga naging dati nilang logo ka-OG. So simple, yet ang lakas ng dating, yet original na kanila. Collegiate Tabicads. Hindi kinopya sa iba, hindi ninakaw sa iba, hindi copy-paste sa internet, and by meaning, bawat pagkakagawa ng logo. Anyway guys, hoping po na meron ding celebration kasama ang mga legit Tabricads, like pa-mini concert na iniintay po ng mga legit viewers. And studio, isa rin po yan sa pinaka-iniintay ng marami. Pero I think guys, alam ko medyo nakakainip, maski rin naman po ako iniintay ko na sila po ay makalipat sa mas malaking studio. Pero tingin ko lang naman po ito, tatapusin muna ng TVJ ang kanilang laban sa Tape Inc. After everything, wala nang problema, kundi ang programa na lamang po nila kanilang pinofokusan, pagandahin, ka-OG, saka po tayo, saka sila makakalipat ng mas malaking studio. I think lang naman, para nga naman ay hindi po, kumbaga hindi nila i-rush yung utak, yung sarili po nila, para dalhin sila sa puntong ini-stress na lang nila ang sarili nila. Kasi okay naman po sila eh. Maganda na rin naman po ang takbo ng Itbulaga. Samantala, pag-usapan naman natin ang sabi nitong si Pogi lang. Malabo, matagal pa yung malabong matanggal yung G sa Gedli. TVJ fan ako pero business is business po yan. For example, kung ako nagtitinda ng manok at may gumaya sa akin, pwede ko bang ipahinto yun? Hindi po ba't hindi naman? Competition po yan eh. OA lang talaga yung G sa Gedli ng tahanan ng mga tungaw. Hindi po ba't yung Mini Miss You ng It's Showtime parang Little Miss Philippines lang din? Pagandahan lang talaga ng concept yan. Saka, ox na din siguro. Tama na ang pangbabash sa tahanan ng mga tungaw na isa oli naman na ang pinakamimit din natin. Ako, hindi pa. Hinahabol pa nga nung kabila eh. Hayaan na lang natin sila. #legit Tawikan. So ako, to be honest, hindi mawawala yung gigil ng taong bayan for sure. Palagay ko, pananaw ko dito hanggat patuloy at patuloy pa rin gumagawa. At patuloy pa rin binibigyan ng Tape Inc. ng rason ang mga tao na manggigil sa kanila. Like eto, ayaw pantigilan at lubayan ng TVJ. Dahil nga sa patuloy pa rin silang umaapila. About naman sa G sa Gedli, gusto ko nga sana, wag na silang mag-G sa Gedli kung ako rin tatanungin. Na, kasi yan TVJ lang gumagawa. Even Showtime, pinaubaya na yan. Hindi po nila ginagaya yung one for all for one ng TVJ. Sapagkat, yan kumbaga pag sinabing Itbulaga, pag sinabing one for all, barangay, bayanihan, TVJ yan. So, hindi na nila tinatouch yan. Ibang segment na nasa studio, yes, masasabi natin na inspired sa TVJ's segment, original segments.
Siguro nga tama po kayo, Mr. Pogi lang. Coming from nagmamaganda. Charis. Maybe tama kayo na hindi po matatanggal yan dahil hindi naman mapapahinto porket kamukha. Pero kung may paggalang sana sila, no? Sa original, pagrespeto sa Itbulaga ka-OG mismo. Kasi kiniklaim nila na sila'y Itbulaga. So kahit sana respeto na lang. Since hindi ko itatanggi na importante din talaga sa Tape Inc. ang Itbulaga. So since importante ito sa kanila, sana respetuhin. Bilang respeto na lang sa Itbulaga, wag na nilang kopyahin. Kung yung ibang nung time show nga, like Showtime, hindi na po pinapakalman ang One for All, hindi ginagaya. Yung Isip Bata segment, at least kahit papaano nun, ay naiba. May sariling tatak sila. Unlike sa Cheese Agad, parehong-pareho po sa One for All, sa Sugod Barangay, Sugod Bahay mga kapatid. Respeto guys, siguro kung may respeto at bibigyan nila ng respeto ang Itbulaga, maaari pa na mapahinto ang Cheese Agadli. Pero mukhang wala nga ata sila noon, kaya malabo. Samantala, since pinag-uusapan po natin ang dalawang noontime show na ito, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pagkakaiba nila sa ratings. Siyempre, iba ang original. Siyempre, angat po parate ang original at never pong matatalo yan. Pero, ang claim po ng panatiko nung kabila ay milyon-milyon daw po silang nanonood ng tahanang pinakamasaya. Milyon-milyon daw po ang supporters ng tahanang pinakamasaya. Sabi dito, yan ba ang basihan mo? Lahat yan nanonood puro TVJ? Mas nanonood kami sa TV kaysa Facebook. Ano ba yon? Line daw oh. Kaya pala, hakot kayo ng hakot ang tao sa online. So tinatawanan po nila ang mga legit Americans sapagkat masyado daw nating ipinagmamalaki ang online views natin. Samantalang sa online lang naman daw tayo malakas. Pero sila sa television dahil mas pinipili daw ng mga supporters ng Tape Inc. na sa TV manood kaysa sa Facebook. So lahat daw sila sa TV kasi nanonood kaya daw gano'n nakulelat at wala sila sa Facebook. So tinatawanan nila tayo kasi milyon nga ang nanonood daw sa kanila. Kagaya nito, hindi nila alam na karamihan ng kapuso sa TV daw nanonood. Ang pagbasehan naman daw, dapat daw po pagbasehan natin ay yung kung gaano karami yung mga taong nagpaparegister sa QR code everyday. Mahigit milyon ang nakaregister as of now. So sa QR pala. Doon naman yung basihan nila sa QR daw, maraming nakaregistered. So meaning, milyon-milyon daw kada araw ang nanonood sa kanila kasi everyday daw QR, mahigit milyon ang nakaregistered ID. Wow! Kung milyon-milyon ang nakaregistered sa kanila, milyon-milyon ang nanonood sa kanila araw-araw. Pero bakit pagdating sa ratings, kung totoo na lahat ng mga kapuso fans or Tape Inc. fans ay sa television nanonood kaysa sa online, ay bakit pati pagdating sa television ratings ay nakukulelat pa sila minsan? Kasi ganito lang yan kung kiniklaim mo na wala kaming wala kaming panalo sa inyo sa online kasi lahat kami sa television nanonood, pinagmamalaki nila lahat sila daw sa television nanonood. Pero pagdating sa rating sa television, wala rin naman, nga din naman, ka-legendary. So, wala ka-OG. Pahiya lang sila sa claim nila na milyon-milyon sila araw-araw na nanonood kasi base daw po sa QR. So kung milyon ang nanonood sa inyo araw-araw sa television, sige hindi ko na po yan kokontrahin. Okay, milyon-milyon araw-araw. Ang sa TVG siguro, kasi mas mataas ang rating sa TVG, baka 100 million. Baka magalit na naman sila ha. Hindi ko na nga sila kinontra na milyon-milyon ang kanilang viewers araw-araw. Hindi ko na kokontrahin. Pero since mas mataas pa rin ang ratings ng TVG,
baka 100 million naman yung TVJ araw-araw. Baka lang, ang pinagbasehan ko po yung ratings tapos yung claim nyo na million na views kayo araw-araw, ha? So, noong January 10, tayo nga po sila ng Showtime, samantalang tayo po ay number 1, having 4.1%. Samantala, January 14 naman, Collegiate Records umarangkada ang It's Showtime na may 4.2%. Ang Itbulaga ay 4.1%. Samantalang ang nagkiklaim na milyon-milyon ang kanilang viewers araw-araw ay 3.2% lamang. So, congratulations sa dalawang original na noontime show. Natatawa ako dun sa kabila na sinasabing pinagmamalaki rin nila ang Showtime. Kasi, syempre, gustong-gusto nila natalo po ang Itbulaga ng TVJ, di ba? Pero para anong sagwa naman, ipagmamalaki mo yung isang noontime na wala namang pakialam sa inyo. Alam niyo yon? Hindi nga kayo na siya shoutout, nababanggit, tsapwera nga lang po kayo sa Showtime eh. Yung tipo excited pa sila sa pagdating ng Showtime kuno sa GTV, naalala ko yon. Siyempre, para hindi nga naman nakakahiya sa kanilang ego, winelcome and excited pa daw sila na mapunta sa GMA, sa GTV, ang Showtime. Pero nga bells naman, walang pake ang Showtime sa kanila. Wala tayong naririnig na kahit na from Showtime na pinupuri din itong tahanang pinakamasaya ng kabila. Plus isa pa guys, ang nakakatawa dito is that nililihis nila Collegiate Records para lamang ang usapan nililihis nila para lamang mabatikos ang TVJ. Hindi kasi nila maipagmalaki ang ratings nila, kaya Showtime naman ang gagawin nilang bala para maipagpatuloy lang ang pangbabatikos sa TVJ. Grabe no? Nililihis nila ang usapan na para ang magmukhang kawawa ay TVJ kasi ibabala nila ang Showtime. Kasi kung hindi nila po gagawin yon, sila po magmumukhang kawawa, hindi ang TVJ. Nako, palakpakan natin yan. Napakahusay ng mga tape defenders talaga, ng mga pro tape Collegiate Records. Yung tipong sila po'y aatake tapos biglang magbabounce back sa kanila. Anyway, sabi ni Tida Mateo, buti pa palitan na lamang ng TikTok clock ang time slot nila. May arrive pa. O yung host na si Paulo Contis na lang kaya ang palitan, mas maganda. Pwede rin, Collegiate Records, kasi mas lalo atang sumasama ang image ng tahanang pinakamasaya because of Paulo Contis. Nako, alam naman po natin yung pagkatao ni Paulo Contis, lakas maka-absorb ng negative vibes ka-OG. So, damay tuloy, pati po ang tahanang pinakamasaya. Negative vibes na nga pong hatid ng Tape Inc. Dinagdagan pa ng Paulo Contis. Kaya ayun, kita nyo naman kung papaano po pinagpe-fiestahan ng mga bashers ang Tape Inc. So, yun lang muna guys sa aking update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.